Naku po mga kababayan, nagalit umano si Bongbong Marcos sa ilang opisyal o gabinete ni Bongbong Marcos. Nagpapakitang gilas ho si Bongbong Marcos na para siguro ay mailihis yung kanyang pangalan kunwari siya ay mabait. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Politico.com. Sabi dito is Politiho. Sino? Cabinet Secretary Sinabon ni PBBM sa cabinet meeting. Maniniwala pa ba tayo dito mga kababayan? Sino? Pinapahulaan pa sa atin, oh, may blind item sila. Sino yung sinabon sa cabinet meeting? Pakinggan natin ito, ha. Pas na para sa ating Politiho. Sino kaya ito mga kababayan? Makihula na kung sino itong government official na sinabon ng Pangulo sa isang closed-door meeting. Ayon sa ating nakalap, ay umusok daw ang ilong ng kanyang boss nang hindi maipaliwanag ni Politiho kung saan napunta ang bilyon-bilyong pondo. Mukhang parang si Romualdez ba ito mga kababayan? May hinala pa raw na drawing lang ang ilang proyekto. Aray naku po, at imbes na sumagot ng Pero mukhang hindi to si Romualdez kasi 'di ba gabinete. Nako, mukhang may matatanggal na naman mga kababayan. Etso, parang naging Poncio Pilato si Politiho dahil hugas kamay ang peg. Pero hindi yan umubra dahil diretsahan siyang sinabon. Sinabon! Kinusot-kusot. Ayan, hindi lang safeguard kundi parang time pa sa tapang ng banat. Parang bumubula na siguro yung yung bibig sa galit. Grabe, bumubula yung bibig sa galit. Tahimik naman ang ibang mga opisyal na nandun sa meeting. Baka raw madamay sa banlawan. Mukhang hindi na nga binanlawan. Itong si Politiho, ito yung ating clue ha. Itong si Politiho, kilala sa matitigas na paninindigan. Lalo na sa usapan giyera sa Middle East. Gera sa Middle East. Sino kaya ito mga kababayan? Usapan gera sa Middle East. Itong si Sharon Garin. Mga kababayan kasi crisis, 'di ba? Usapan patungkol sa Middle East itong si Sharon Garin. Sino ba yun? Isa pa. Akala ko yung sinabon yung nag-report sa kanya tungkol sa pagka-aresto ni Saldico. Iba pala sa bilyon-bilyon. Ito, isa pa. Oras na para sa ating Politiho. Makihula na kung sino itong government official na sinabon ng Pangulo sa isang closed-door meeting. Ayon sa ating nakalap, ay umusok daw ang ilong ng kanyang boss nang hindi maipaliwanag ni Politiho kung saan napunta ang bilyon-bilyong pondo. May hinala pa raw na drawing lang ang ilang proyekto. Aray naku po, at imbes na sumagot ng diretso, parang naging Poncio Pilato si Politiho. Ay hugas kamay ang peg. Pero hindi yan umubra dahil diretsahan siyang sinabon. Sinabon! Kinusot-kusot. Ayan, hindi lang safeguard kundi parang time pa sa tapang ng banat. Parang bumubula na siguro yung yung bibig sa galit. Tahimik naman ang ibang mga opisyal na nandun sa meeting. Baka raw madamay sa banlawan. Mukhang hindi na nga binanlawan. Itong si Politiho, ito yung ating clue ha. Itong si Politiho, kilala sa matitigas na paninindigan. Lalo na sa usapan giyera sa Middle East.
Sasabihin kaya ito mga kababayan ni Auntie Claire kung sinong politiko ito na sinong gabinete ito na sinermonan, sinabon, binanlawan pa ni Bongbong Marcos Jr. Oras na. Grabe naman tong politico.com, hindi pa sinabi. Ano ba yan? Unang reaksyon ko is natutuwa ko yung ganyang ginagawa ng Pangulo. We need yung ganyan na tama na yung bait-baitan. Mayroong ang isang political analyst in interview. Sabi niya, wala, mahina yung bibi mo, lang killer instinct. Dapat mayroon kang killer instinct para katakutan ka. Meron naman itong killer instinct itong si Bongbong Marcos, yung pagningiwi niya ba nga mga kababayan? Kagaya ni PRRD. Yeah, yung killer instinct, yung salita pa lang, manginginig ka na. Mga ganun ba ang style pag pangulo ka na kasi, hindi mo kailangan yung sobrang bait, balanse yan. Pero iba itong kay Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Iba. Kapag nagsasalita siya sa entablado, nag-aalamano. Kung sobra kang mabait, talagang aabusuhin ka. Kaya sana maulit pa ito. Umuusok daw. Ako, Umuusok bang ilong o natutuwa? Malalaman natin yan kung sasabihin yan ni Auntie Claire. Dahil alam naman ho natin kapag ibinalita na yan ni Auntie Claire, masasabi ho natin sa 100%, 10% lang ang totoo. may pinagalitan ako na trabahante namin kasi may nagpapa-repair kami sa bahay. Nakita ko yung trabahante, mahinang galaw, pinagbibigyan ko lang, sige na, pagbigyan nyo kasi kawawa, mahirap ang trabaho. Yung trabahante pinalaya sa kanilang tahanan, wala nang matirhan, sa pinatira ko sa aking maliit na treehouse, gano'n. Kaya lang nakikita ko, every morning, kinakausap ko siya, gina-advisean, wala pa rin. Kaninang umaga, sinabon ko na. Ikaw pala General Macanas ang sumasabon. Ang mata ko, talagang galit ako. Ayan nililisik yung mata. Ay baka ganyan din ang nararamdaman ni Bongbong Marcos. Nung siya ay nagagalit doon sa isang gabinete niya na may kaugnayan dito sa tension sa Middle East na kung hindi ako nagkakamali mga kababayan is itong si Garin. Depende ho sa inyo. Marami kasing mga mga politiko ang nagsasabi o pwede na may kaugnayan dito sa sitwasyon sa Middle East. Pinagbigyan ko, pag hindi ka nagbago, palayasin na kita dito. Hindi ka na tumira sa aking treehouse, hindi ka na magtrabaho. Yan ang dapat gawin ho ni Bongbong Marcos sa kanyang mga gabinete. Pag hindi nagtrabaho, tanggalin. Di ba? Kapag hindi maganda yung pamamalakad, tanggalin. Kapag puro fake news ang ipinapakalat, tanggalin. Katulad nito mga kababayan, nitong si Claire Castro. Eto pala, mayroong isang balita mga kababayan. Di ba sinabi ng Department of Justice na hindi talaga nahuli o naaresto itong si Saldico sa Czech Republic. Yan ho ay opisyal ng inanunsyo ng Department of Justice. Tapos ang paliwanag ho dyan ni Auntie Claire mga kababayan ay hindi naman sinabi ni Bongbong Marcos umano na naaresto itong si Saldico. Walang sinabi daw si Bongbong Marcos na ganon. Tapos kanina kahapon mga kababayan, merong isang post, isang website ng ng
Presidential Communication Office. Nakalagay doon na Saldico was arrested. Tapos after minutes ago or hour ago mga kababayan, napalitan ho yung parang malaking title ng article na si Saldico ay naka under custody. Pero mga kababayan, doon sa link, hindi kasi nila mababago yung link mga kababayan. I-delete na lang ho nila yung article para maglaho. Pero kapag binago nila yon, yung link mga kababayan nandoon pa rin. Tapos nakalagay doon sa link kabayan, Saldico was arrested. Kahit binago ho nila yung title ng kanilang article ay lumalabas pa rin ho doon mismo sa link o doon sa URL mga kababayan yung word Saldico was arrested. So fake news na ho agad itong si Auntie Claire mga kababayan. Matindi lang ho talaga itong dumepensa dahil papagalitan siya ni Bongbong Marcos Jr. Hindi ko alam, baka pagalitan siya o baka talagang totoong attack dog talaga ito. Pero 100% attack dog talaga itong si Auntie Claire. Kaya kahit basura yung lumalabas sa kanyang bibig mga kababayan, ay talagang tuloy-tuloy lang siya sa kanyang trabaho dahil hinahayaan lamang siya ni Bongbong Marcos Jr. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan? E-komento nyo dyan sa ibaba.